Sa pinakasulok ng hilagang silangan ng India, katabi ng Myanmar, matagpuan ang Nagaland. Isang lupain na kung saan parang National Geographic ang vibes, pero may halong Pinoy Fiesta energy. Malasagada at kalinga ang ganda ng lugar. Malayo sa inakala mong India, ang tanawin parang wallpaper ng laptop. Bawat kanta nila may aral, bawat sayaw nila may kwento, at bawat tribo nila parang level sa video game na hindi mo gustong laktawan. Bawat tradisyon nila parang season finale ng teleserye, punong-puno ng drama, tapang at kwento ng buhay. At ang mga tao aakalain mong mga igurot sa atin, na kasing tibay ng kahoy sa bundok at kasing tapang ng nanay mong may hawak na tsinelas. Ang pinagmulan ng mga Naga people abay parang chismis sa barangay hall, puro haka-haka at misteryo. Sabi ng mga antropologo at mga linguista, baka raw galing sila sa Southeast Asia as early as 2nd millennium BC pa. At nung nakarating sila, hindi lang sila basta nagpalipas oras. Expert na agad sa agrikultura at craftsmanship. Kaya kahit noon pa, marunong na magtanim, gumamit ng gamit at syempre magbuo ng sariling tribal identity. Parang bawat barangay nila may sariling dialect, sariling kaugalian at sariling teritoryo. Parang mga tropa sa probinsya, may Ilocano, may Bisaya, may Kapampangan, pero lahat astig at may kanya-kanyang trademark. Yung salitang Naga mismo hindi galing sa Camarines Sur at Cebu. Hindi pa sure kung saan talaga nanggaling. Parang jowa mo na ay magpaliwanag, misteryoso. May iba nagsasabi na gano'n sa salitang Burmese na Naka, na ibig sabihin ay mga taong may butas ang tenga. Sa loob ng napakaraming siglo, parang naka-airplane mode. Ang mga Naga tribes, hiwalay sila sa labas na mundo at buhay nila umiikot sa sinaunang kaugalian at tradisyon. At eto na nga, kilala sila noon sa isang matinding practice, head hunting, na parang sa kalinga. Pero teka lang, hindi ito basta karahasan o trip-trip lang. Sa warrior culture nila, ang pagkuha ng ulo sa kalaban ay simbolo ng tapang, respeto at spiritual power. Parang trophy sa basketball o medalya sa Olympics pero mas hardcore version. Ang paniniwala nila yung ulo ng kalaban may dalang swerte, kasaganaan at fertility para sa buong village. Kaya isipin nyo parang community investment din ito. Para sa kanila, bawat ulo ay parang charger ng power bank. Mas marami kang na-headhunt, mas mataas ang battery level ng iyong lakas at dangal. Kung sa atin may barangay, sa mga Naga naman, ang bida ay ang village at clan system. Para silang Avengers, pero bawat isa may kanya-kanyang clan affiliation. Bawat tribo hati sa iba't ibang clan at ang village ang pinaka-admin office. Sa kanila hindi mo na kailangan ng mayor o barangay captain kasi sila mismo may sariling self-governance system. At ang nagdi-decide syempre yung village council na binubuo ng mga matatanda at mga leader. Parang barangay meeting pero level 999 sa respeto. Walang bardagulan, kundi talakayan na para sa kapakanan ng lahat. Sa usapang paniniwala, animistic ang religion nila, meaning paniniwala sa spirits at ancestors. Kaya kung gusto ng masaganang anay o iwas malas, rituals and ceremonies ang sagot. At sino ang bida dito? Walang iba kundi ang priest o shaman na parang messenger ng tao sa mga spirit world. Para siyang globo smart, pero ang signal diretso kay Lord at sa mga espiritu. Nang dumating ang Kristyanismo, marami rin ang nag-convert. Pero yung dating paniniwala nila, hindi nawala ng tuluyan. Naka-mix and match pa rin. Ang sining ng mga Naga hindi lang basta pampaganda. Ito ay salamin ng malapit nilang relasyon sa kalikasan at sa yaman ng kanilang kultura. Kung sa atin may ukit sa jeep at tricycle, sa kanila naman wood carving ang level up. May mga detalyadong disenyo na nakaukit sa bahay, granary at ceremonial objects. Parang bawat kahoy may sariling kwento. Pero hindi lang yan. Textile din ang isa sa pinakaastig na obra nila. Bawat tribo may sariling pattern at weaving techniques. At bawat motif may meaning. Kwento ng tapang, kasaganaan at social status.
Para ka naka-OOTD na may kasamang family history. Siyempre, hindi nawawalang agriculture. Ang mga Naga, certified farmers, marunong sa rice at kung ano-ano pa na tinatanim nila sa terrace hillside. At hanggang ngayon buhay pa rin ang shifting cultivation, yung lipat-lipat style na magtatanim. Pero ngayon unti-unti na rin pinapalitan ng mas sustainable na paraan. At hindi lang sila eksperto sa sining at farming, kundi pati sa storytelling. Ang kanilang oral literature ay parang Netflix library ng mga folk tales, myths at legends na paulit-ulit na pinapasa sa bawat henerasyon. Kaya bago pa nauso ang podcast, sila ng OG storytellers. Pero noong 19th century, dumating ang mga British missionaries at doon nagsimula ang malaking plot twist sa kwento ng mga Naga. Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, unti-unting nawala ang headhunting. Hindi na uso ang ulo trophy system. Pinalitan na ng bagong values at modernong lifestyle. Pero kahit nagbago ang panahon, hindi nawala ang spirit of independence at solid na tribal identity ng mga Naga. Ngayon ang Nagaland na isang vibrant state na bumabalanse ng tradisyon at modernity. At syempre, ang pinakabonggang event, ang Hornbill Festival. Dito nagtitipon ng lahat ng tribo, parang reunion ng buong angkan. Pero mas epic, may sayawan, tugtugan, kainan at palabas ng crafts. Pero imbes na mga rapper, ang bida ay tradisyon. Ngayon habang patuloy silang sumusulong, dala nilang malaking hamon. Paano mag-modernize nang hindi nawawala ang kultura? Pero kilala nyo na sila. May tapang, may connection sa lupa, at may pusong ayaw sumuko. Kaya kahit anong panahon, siguradong kaya nilang hubugin ang sarili nilang kinabukasan. At sigurado rin ang kwento ng Nagaland, tuloy-tuloy na mag-i-inspire sa mga susunod na henerasyon. So yun, natapos na ang ating lakbay sa Nagaland, isang lugar ng tapang tradisyon at kwento na hindi kailanman malilimutan. Ang kanilang sayaw, musika at kultura ay nagpapaalala na ang tunay na yaman ay nasa puso ng tao. At syempre ang tunay na yaman ng Tito Jones TV ay kung magsusubscribe kayo, kaya pinutin na ang like, share at subscribe para sa susunod na kwento ng kakaibang mundo. Shout out Aileen Hidakan ng Marilao, Bulacan, Erickson Jacob Navarro, Daniel De La Cruz ng Pangasinan, Team Love Borderless from Jeddah, More Crisnaldo from Misamis Oriental, Vanjo Faundo, Michael Albinales, Kay Kabayan Jojo Reyes ng Riverside, California, JJ Tadeo from Cabanatuan City, Saan Den Sultan from Biringan City, Francis Malang ng Maguindanao del Sur, Gloria Family ng Kidapawan City, Evelyn and Toshitana from Saitama, Japan, Daddy Robs TV from Pasig City, Jaymon Dido from Lupi, Camarines Sur, at happy birthday kay Jem Manaig ng Balayan, Batangas. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.